Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Banal na Diyos, dakila at makapangyarihan naman, Diyos na nilikha ng langit at lupa, ng lahat ng bagay na aming nakikita at di nakikita. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob. Muli sa oras na ito, patuloy ka namin pinupuri, niluluwalhati na dakila at sinasamba sa Espiritu at sa katotohanan. Taos puso ko kaming nagpapasalamat sa iyong walang tigil na katapatan at kapulihan sa bawat isa, upang kami lahat ay hanggang matulungan sa iyong kabanalan at katuwiran. Lord, inunawa na ating pwede iyong samahan. Iyon na rin mapapagpakiman ng kamay, abutin ang lahat ng aming pagkakailangan. Pagalingin ang mga may sakit at karamdaman sa ngalan ni Kristo Jesus. Lahat ng pinangilan at ibigatan inyong pag-aawit panangasin sa ngalan ni Kristo Jesus. At ang lahat ng kahilingan itataas, ipagkaloob mo at tubig sa ngalan ng aming Panginoon. Pagpanayan mo huli sa lahat ang mabuting ganitang ating iyahatid. Buong ipinipigay sa amin ang iwanan sa lahat ng nakikinig at lumangkanig ng mensahe ng kapahayagan ng buhat sa iyo. Buong ito ang maging daluyan ng iyong matanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na liyan na kapal. Ito po ang aming samot na langin sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Purihin namin ang malakas sa ating Panginoon. Taas ang inyong mga kamay. Meron po ipapasigaw sa inyong lahat. Pag sinabi ko po, God is good, ang isisigaw ninyo talaga. Nakasan niya na? Pag sinabi ko naman all the time, ang isisigaw niya naman, husay naman. Husay naman. Nakasan niya ako? Husay naman. God is good. Talaga. And all the time. Husay naman. God is good. Talaga. And all the time. Husay naman. Purihin natin, sinabi ka ng sarili. Brothers and sisters, our gospel reading for this coming Sunday, 16th Sunday in Ordinary Time, is taken from the Gospel of our Lord Jesus Christ according to St. Luke, Luke chapter 10, verses 38 to 42. Ebanghelyo ngayon kay San Lucas, Kabanatang 10, simula talatang 38 hanggang 42. Luke chapter 10, verses 38 to 42. At ganito po ang nakasaad sa wikang Ingles. As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet, listening to what he said. But Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Martha, Martha,
The Lord answered, "You are worried and upset about many things, but only one thing is needed. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her." Purihin natin ang malakas sa buhay ng Diyos. Nagpatuloy si Jesus at ang kanyang mga alagad sa kanilang paglalakbay at pumasok sa isang nayon. Malugod siyang tinanggap ng isang babaeng nagngangalang Marta sa tapat nito. Ang babae ay may isang kapatid na Maria ang pangalan. Naupo ito sa paanan ng Panginoon at nakinig sa kanyang itinuturo. Alang-alang si Marta sapagkat unang ang kanyang katawan sa paghahanda. Kaya lumapit siya kay Jesus at nagbika, "Panginoon, sabihin niya ang Panginoon sa kapatid ko, tulungan naman ako." Ngunit sinagot siya ng Panginoon, "Marta, Marta, naliligalig ka at abala-abala sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang lalo mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya." Brothers and sisters, ito po ang mabuting balita para sa ating lahat buhat sa Panginoon. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. God is good, and all the time, Husay ka. ang husay ko. Husay naman. Ulit, God is good, Talaga. and all the time, Husay ka. purihin natin ang Diyos. Ako po ito, magkaroon muna tayo ng panandaliang kahit mga maikling minutong pananahimik at magpalay muna sa madali ng taimtim na pananangin para sa ikapagpayaman ng kaluluwa ng isa sa mga helpmates ng tapat na chapters na sakop ng BUB sapagkat siya po'y kinuha ng Panginoon kaninang madaling araw, kaninang alas 5 ng umaga. Si Sister Edna Mactan, siya po ay inuwi ng Panginoon sa kalangitan. Kaya pagsumadaling mo ko muna at tayo tayo ng tahimik bilang tayo na dasal para sa kanyang ikapapayapang ng kaluluwa. To our dear Sister Edna Mactan, requiescat in pace in paradiso de Dios. Amen. Purihin natin ang malakas ng Panginoon. Ang kayo po sa napakagandang presensya ng Diyos. Upo na po tayo. Hindi na ako papatagal ng aking ipapaliwanag. So isang magandang gabi po sa inyo lahat at pinagpalang gabi, hapon, umaga ang aking bagay sa inyo na kayo mga nakatungkay sa digital platforms. Saan man daw kayo nagdoon, ano man ang inyong pinagkakapalakan sa mga oras na ito, tandaan po natin lahat, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa inyo.
Ang ulo ng makalangit na balita na nais ko ibahagi sa inyo ay pamamagalan ko, choose the better part. Piliin ang pinakamabuting bahagi. Isinaysay ng Ebanghelyong ating pong natunghayan ang isang tagpo kung saan itong si Maria na kapatid ni Martha pinili ang mas lalong madali at hindi dapat alisin sa kanya ayon sa deklarasyon ni Jesus. Now, kung mababasa natin, dito ang makikita natin kung bakit priority ni Maria ang maupo sa paanan ni Jesus at makinig sa mga itinuturo ng Panginoon. Samantalang, balisan-balisan ang kapatid niyang si Martha, tila kulang ang kanyang katawan sa paghahanda. Alam niyo, paglabas ni Martha, patungkol sa kinaroroonan ni Jesus, ang sabi niya kay Jesus, Panginoon, sabihin mo nga ako sa kapatid ko at tulungan na ako sa paghahanda para may makain ko kayo. Alam niyo ano sa ni Jesus? Martha, naliligalig ka at abalang-abala sa manahon natin. Masyado ka talagang akurata. Masyado ka inipera. Ang lalim ng Tagalog ng salitang inipera. Subalit, isa lang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang mas lalong mabuti at ito'y hindi aalisin sa kanya. Purihin si Jesus, purihin ang buhay ng Panginoon. Our preaching password na nais ko po ibahagi sa inyo ay ang salitang choose. C-H-O-O-S-E. Choose. Pinili. The first letter of choose is letter C. Letter C of choose stands for Christ-centered priorities. Sabihin niyo nga, Christ-centered. Christ-centered priorities. According to Matthew chapter 6, verse 33, ito po ang pinaka-popular sa lahat. But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ngunit pag sumakita ninyo na kayo'y pagharian ng Diyos at kumain at ito'y aayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob ang lahat ng inyong kailangan. Amen. Mary choose to sit at Jesus' feet, prioritizing His presence over tasks. But Martha's distraction warns against letting busyness overshadow worship. Amen po ba? So bakit pinili ni Maria ang umupo sa Diyos para ma-prioritize yung presensya ng Panginoon?
over the tasks. Pero itong si Martha, na masyadong inipera dahil sa pagkabanda, masyadong distracted. Bakit? Binadaan kontra sa pagiging ladies overshadow worship. Amen? Kinukontra niya yung pagsamba sa Diyos. Amen? Kumbaga, nadi-distract. Bakit? Masyado siyang over pagdating sa paghahanda. Katulad sa inyo mga senior citizens, pag-aral ng linggo, anong pinapriority ninyo? Magsimba. Hindi masama magsimba. And that I believe, that's why I believe that Sunday is the day of God's, or the day of the Lord's, of the Lord, the day of the Lord. Sunday is a day of worshiping God. Amen. After nyo magsimba, anong gagawin mo? I-train yung mga ako. Pamasyal. Amen? Alam niyo, natutuwa ko sa mga bata kapag sila natitrip ng lolo-lola pagkakaroon sa restaurante. Yun nga lang, yung pagtawag ng lolo sa halip na ang tunog ay letter L, tunog ba kayo? Di ko alam kung matatawa kayo dito eh. Ha? Kapag niyaya yung na magkain, sabi ng bata, oo, kain tayo magtubo. Amen? Eh, paano matawa na? Sasabihin ng bata, oo, kain tayo magtubo. Amen? Enjoy yourself. Enjoy yung mga isip nila. Amen? Kesa sabihin niyo sa ako nila, pasensya ka na, iho. Ano ba naman marunong ang tuhod ko? Mas bilang spinal cord ko. Kurang na ang lola ko. Tama ko ba o tama? Tama ko ba o tama? Tama ko si Tumami. Palakpakan natin si Yahweh sa Pilipinas. Si Mena, umupo ka. Saan? Sa paanan ni Jesus. At bakit siya umupo sa paanan ni Jesus? Para tayo napakinggan ang mensahe at kapahayanan itinuturo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen? Now, ano po ang next letter ng salitang choose? Letter H. Letter H stands for heartfelt devotion. Heartfelt devotion. According to Psalm chapter 63 verse 8, my soul clings to you, your right hand upholds me. Ang kaluluwa ko'y humahawak sa iyo, ang iyong kanang kamay ang umaalalay sa akin. Yung iba natawa sa boses ko yan. That's why I called Mary's posture of listening. Sabi sa verse 39, Mary's posture of listening
reflects total surrender. Mantakin mo sa postura ng kanyang pakikinig. Nagre-reflect sa kanya na lubos na pagsuko. While Martha's anxiety reveals divided priorities. Yung pag-aalala at pagkabalisa ni Martha, diyan binubulay sa tinatawag na paghati ng responsibilidad at priority. Amen? So, bakit pa tayo magpapalit sa mga pangay-pangay na hindi naman may laman? Lalo na kapag part ng Biyernes. Pabuti pa kami, banal natin sa likod sa mga pamilya. Yan ang tinatawag na pinakamayaman at pinakamataas na uri ng pagsamba, panalangin at paglilingkod sa ating Panginoon. Dibinig ka? Alam niyo, natutuwa ako sa ibinaba ni Bishop Michael Bergara noon. Yung after umawit ng Santos, lulubog lahat. Kailangan mag-concentrate ka sa kapuan hanggang matapos ng grade 8. So, ano ibig sabihin? Tayo ay katulad ni Maria nagpupulay-pulay sa ubusang pagsuko ng kanyang sarili sa Diyos. Amen. So yan ang tinatawag. So yan ang letter H. Letter H is heartfelt devotion. Amen. Parang sinasabi na sa classical song na I love and devotion. Amen. Now, letter O of the word choose stands for openness to God's word. Pagmula sa salita ng Diyos. Anong sabi ng Psalm 109 verse 105? Your word is a lamp to my feet and a light to my path. Ang salita mo ang siyang tanglaw, ilaw mo sa akin at ang ilaw sa aking daraanan. Amen? Amen po ba? Jesus praised Mary's choice to listen, emphasizing that spiritual nourishment is eternal. Amen? Kung sa physical, nawawala ang sustansya ng katawan. Bakit ka? Nagiging malnourished. Ang iba, utot balat na. Amen? Pero kapag pinakinggan mo, tinanggap mo at inunawa mo ang mensahe na kahayanan ng Diyos, yung kalagayan mo, yung spiritual na malnourished, yung ating pagkamalnourished, physical man o spiritual, bubusugin ng salita ni Yahweh sa salita. Amen?
Eh kaysa naman may mga taong mo doon nagsasabing, malungkot ka na, pangit ka na. Amen. Alam niyo, kanina habang tayo nakikisa sa Mananalisa, yung pintuan ng silbahan ko, parang gusto yung takdatan ng hawak eh. Alam niyo, sabi niya hawak, talagang si klase kayo magsimbahan, tataklo lang po nga yung pinto na yan. Alam niyo, sabi niya sa kanya, hoy, habangan, subukan mong palipagin ng pinto ang pasarado. Isang kamay na may butas ng pako, yayarin kita. Purihin siya ang siya pinakalakas. Amen? Now, another level of the word choose is overcoming distraction. Kakatampayan sa mga distraction. Kaya kadalasan habang nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ang daming distraction. Amen? Ang iba, may nagyaya. Halimbawa, araw ng Biyernes, araw ng prayer meeting, subalit, ang sabi sa iyo, ng iyong asawa, ng iyong anak, o ng kapitbahay mo. Amen? Ang sabi niya, Mare, panoorin namin ko ng bagay ni Bagyong Krisis. Hallelujah. Alam niyo, yung bagyo na yan, ano lang yan? Panandalian lang yan. Tsaka, isa pa, dadaan niya papuntang West Philippine Sea. Ulihin natin ang buhay ng Diyos. Amen? Now, ano po ang sabi sa Panginoon Gospel sa mga tagang Pilipos? Philippians chapter 4 verse 6. Do not be anxious about anything. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay. Okay na. Huwag kayong mabalisa doon sa mga nangyayari sa paligid. Bakit ba yung mga alert na matutusan sa mga sugat? Aalisin talaga niya ang way siya niya. Bakit? Yung online gambling na yan ang nagsisira sa kinabukasan ng pamilya. At yan ang sumisira sa pagkatao ng bawat isa. Hindi po ako nagpapatama. Tinatama ko lang po ang kapahayanan ng Diyos. And I pray, by the help of Yahweh El Shaddai, that online gaming na yan, aalisin na po yan. Alam niyo, sa totoo naman, hindi makakalunis ng pag-ulat ng yung online gaming na yun. Amen? Bakos, yan ang ikakasila sa kinabukasan ng pamilya. Amen? Ulihin si Yahweh ang siya. Martha's warfare mirrors modern struggles with productivity over peace. Ang mag-alala ni Martha ang siyang sumasalig sa modernong problema
na may kasamang productivity kontra sa kapayapaan. But Jesus calls us to reject many things for the one thing we needed. Amen? Maliwanag kasi namin ni Jesus, isa lang ang talagang kailangan. Pinili ni Maria ang mas lalong mabuti at hindi na aalisin sa Kanya. We reject many things in our lives for the one thing we must be. Purihin natin si Yahweh ang Shalom. The letter S of choose stands for spiritual focus. Spiritual na pagtuon. Amen? According to the letter of St. Paul to the Colossians chapter 3 verse 2, set your minds on things above. Ituro ninyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa taas. Amen? Ituro ang ating isip sa mga bagay na nasa taas. Ano yun? Yung pinili ni Maria. Marriage choice symbolizes discernment, eternal truth over temporary duties. Amen? Amen po ba? Ang pagpili ni Maria ang sumasalisan sa tinatawag na discernment, pagkahangad, walang hanggang katotohanan kontra pansamantalang kampanya. Amen? Eternal truth over temporary focus o duties. O focus tayo saan? Sa spiritual na bagay. At nakatuon tayo sa pang-spiritual na bagay. Kapatid, friendship, ka-prayer partner, katuwang. Remember, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa iyo. Amen. Amen po mga. Then the letter E of choose stands for eternal perspective. Eternal perspective. According to 2 Corinthians chapter 4 verse 18, ito ang sabi ng San Pablo Apostol. What is seen is temporary, but what is unseen is eternal. Ang nakikita ay pansamantala lang. Ngunit ang hindi nakikita ay walang hanggan. Amen. Amen po ba? Now, Jesus assures Mary that it will not be taken away. To choosing Him secures lasting joy. Amen? Choosing Christ secures lasting joy. Yung sagot yung parang tumutok ulat. Amen? Kaya mahalaga
eternal perspective, tulad ni Maria, na kapatid ni Martha. Amen? At kapag tumulad tayo kay Maria na piniling umupo sa paanan ni Jesus at makinig sa kanyang mga ituturo, tiyak, may magandang bagay ang darating at naghihintay sa iyo. Amen? Kanina naman, alam niyo nakakatuwa sa mga kakayanin wala ako ng Lunes. So, noong Lunes, nung malak ang nasa Veterans Memorial Medical Center si Sister Edna, doon pa nakaraan. No? Bakit? Nagugulong ang kanyang breast eh. Halos pang nasulat. Bakit? Binuto ang cancer sa breast. Amen? Pero sa nangyayari ay siya, binisita ng ating mahal na Bishop Ted Bakari doon sa lugar kung saan nakalakay si Sister Edna. Binigyan pa ng anointing of the sick. Tinanggap pa ng banal na uod yun. Yung gana sa kanyang kapampanatayan, hindi siya nakapagsalita ng mga Diyos. Sa loob ng 4 na araw at 4 na gabi doon sa ospital, tila parang ang pakiramdam namin hindi namin alam kung ano ang naging buhay ni Sister Edna. Until kanina umaga, I have received a message on the message. When I was open on the messenger, doon sa message ng kuya ko, Apa, bigla ako nagulat ako sa likod. Nagulat ako. Wala na pala si Sister Edna Magda. Siya'y inuwi na sa piling ng Panginoon kaninang ika-5 ng madaling araw. Amen. I was shocked. Pakiramdam ko parang gusto ko na umiyak eh. But I remember what I heard from the voiceover. Huwag namin ikalungkot ang pagpanaw at pamamahalan ng isang tao, sapagkat yan ay isang halimbawa. Amen. And I believe na sa kanyang paglisan sa daigdig, naniniwala ako siya ay makatatanggap ng walang hanggang gantimpala buhay kay Yahweh El Shaddai. Amen. Tayo na kayo. Dito tayo nagkakaupo. Kung ano ang pinili ni Maria, ayon sa Ebanghelyong ating natunghayan, yan din ang ating pipiliin. Now, sa kakabilang kapatid, sa taong naliligali o sa taong pinili ang tama? Amen. Ang ina. Sino kasali sa taong pinili ang tama sa kamay? Ikaw kapatid na nanonood sa digital platforms, saan mo gusto? Sa taong naligali o sa taong pinili ang tama? Pinili ang tama, sabi na nanonood. At kung ang pinili mo ay doon sa taong pinili ang tama, it's our time to thank the Lord
Pigitan ninyong mga mata. Iyo po ang inyong mga ulo. At tumawid tayo sa awitin para sa ating Panginoon. Awin kayo mga buwan sa digital platforms. Join us. Jesus, ikaw ang bigyan ng buhay at pag-ibig sa akin. Mula ngayon at kailanman pupurihin sa tapatin kita. Wala nang iba sa puso kong isipan, kundi ang Jesus ang kailangan. Hindi ba sa'yo wala magkakatuwa? Dahil ka sa buhay na walang hanggan, ikaw lamang ang kailangan. Hindi mo ako iiwan, mapagkailanman. Ang buhay may kahulugan, piling mo'y may kapayahan. Wala nang iba sa puso kong isipan, kundi ang Jesus ang kailangan. Hindi ba sa'yo walang magkakatuwa? Dahil ka sa buhay na walang hanggan. Wala nang iba sa puso kong isipan, walang hanggan. Dahil ka sa buhay na walang hanggan. Dahil ka sa buhay na walang hanggan. Yan ang kaligtasan at buhay na walang hanggan. Ang pinili ni Maria ay ang lamang mabuti at hindi na aalisin sa kanya kailanman. Kaya naman, O Diyos, nagpapasalamat kami sa iyong walang tigil na katapatan at kabutihan sa bawat isa. Salamat sa mensahe at kapakilan na ipinagkaloob mo sa akin, lalo higit sa ating marugod na paglilingkod sa iyong pananampasan. Kaya naman, O Diyos, magtitiwala kami ng lubos at pagkunin mo kami binigyan ng lakas upang kaming lahat ay matutong lumakad sa iyong katwiran at kapananan. Salamat sa mabuting balita na iyong pahatid sa bawat isa. Magsilbing aral ang mensahe kapangyarihan patungkol sa choosing the better part, upang sa gayon kaming lahat ay patuloy na makaranas ng walang tigil na biyaya, pagpapala at walang tigil na himala na galing sa iyong pangalan. Pagpalayo po ang Cora Parroco ng Santa Rosa de Lima Parish. Patuloy mo siyang pagpalayo at lahat ng nagilingkod sa simbahan nito. Pagpalayo rin po ang mga nagtaguyod ng iyong gawain sa lakong ito. Simula sa coordinator hanggang sa pinakamahabang lingkod, kasama ng mga awit manunuto at ang nagsusuporta
sa kanilang gawain ito. Sila po lahat ay iyong pagpalain. Sundan mo po ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya at pagpapala sa ngalan ng Jesus. Everybody say amen. Taas sa inyong mga dalalahan, ang inyong mga prayer requests at iba pang bagay na ibig pagpalain ng buhay, banal at makapangyarihan ng Diyos. Diyos sa mga makapangyarihan na nagpapaspasan ang mga hawak ng aming mga kapatid, ang kanilang mga handbags, wallets, Biblia, tubig, langis na simpanyo, at iba pang mga bagay na kanilang itinataas. Gamitin mo bilang mga sangka upang ang sino makahingo ay susundan ng iyong mga tanda, himala, kababalaghan, kapangyarihan at walang tigil na biyaya ng kapala. Maging ang kanilang mga prayer requests na nakasunod sa puting papel at kanilang mga kahilingan. Inaangkin po namin na lahat ay answered prayer. Lahat ay answered prayer. Mas masarap na ng mga alay mundo, ibatin sa kanila ng pusong tapa, siksik-iklig at umaapaw. At sa aming pansimantanang pag-iwawalan, taglay po namin ang iwang lakas, ang iwang musikla na galing sa iyong pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Ito po ang aming sakot na namin. Kaysa na pitang panalangin ng aming Birhen si Maria at ng lahat ng mga anghel na tumanan sa langit, sa pangalan ng iyong tulungan na ang aming Panginoon na tagapagligtas Panginoong Kristo, na nabubuhay at naghahari kasama at ng Espiritu Santo isang Diyos, magpasa ng hanggan, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Pakibaba ang iyong mga hawak kamay. Pakibaba ang iyong mga hawak kamay. Itaas ang iyong kamay na walang hawak. At malaya tayo magpupuri ng malakas kay Yahweh El Shaddai. Taas ang kamay nyo. Taas ang kamay nyo. Anong gusto niyo maiuwi sa inyong tahanan? Okay. Magtanong ko po, ito ang inyong isisigaw. I will choose the better part. I will choose the better part. Pakinggan ko na malakas. I will choose the better part. 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 And may the Lord God bless us all, now and always forever, in the name of the Father, malaking po, thank you today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Malala, and of the Holy Spirit. Amen and amen. God is good and all the time. God bless everybody. Kay buti mo, Panginoon, walang makakatulad mo. Lahat ay galing sa iyo, di ka magbabago. Kay buti mo, Panginoon, walang makadaig sa'yo. Ang awa mo'y kailan pa man lagi